And ito naman guys, for some of you, no, parang magkakaroon dito ng teamwork, team collaboration, na pwedeng magdala sa inyo ng success. Mga referrals, pwede rin, mga kapiksi, no? Angel number 333, guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero dito, guys, parang nararamdaman natin, nagkakaroon ng tulay, no? Tulay, bridge, mga kapiksi. So, yung bridge na yun, parang si universe yung nagpapadala ng mga bridge of incidents para sa inyo, para ma-manifest nyo yung success, guys, pagdating sa kaperahan nyo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Money kapalaran guys, no? Para ngayong July, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin itong deck na to guys. Tingnan natin yung mga money manifesting technique para sa inyo mga kapiksi. So we have Prosper. Write yourself a check for a large amount of money. Pin it up so you can see it every day. Imagine with as much conviction as possible how great it will feel when you really do have this much money. So ito guys, this is one of a very good technique pagdating sa manifestation ng pera. Ito palagi ko itong nakakalimutan gawin. Okay, pero itry nyo mga kapiksino. Ikukwento ko sa inyo yung story ni Jim Carrey. Sa mga hindi nakakakilala kay Jim Carrey guys, i-search nyo na lang siya sa Google. Isa siyang Hollywood actor and ginawa niya itong technique na ito. Nagsulat siya ng cheque. Sinulat niya yung pangalan niya and then yung amount na gusto nyo, yung amount na nilagay nyo doon is $1 million. And matagal na kasi yun guys, no? So as in parang mga I don't know 80s pa or 90s pa nung ginawa nyo to. So yung 1 million dati na dollar, sobrang laki pa ng value ng pera na yun dati, no? So yun yung nilagay niya na amount dun sa check niya, sa blank check niya. And then everyday nasa kanya lang yung check na yun mga kapiksi, okay? And then when it comes to manifestation, nung nagkaroon siya ng big break guys sa Hollywood, $1 million yung binayad sa kanya as talent fee dun sa movie na I think it's Ace Ventura nung time na yon. So i-search nyo na lang din yung pelikula na yon mga kapigsi, okay? So that's how manifestation works guys, no? Hindi nyo kailangang itanong kung paano or saan manggagaling yung pera na yon mga kapigsi. Kagaya nung nangyari kay Jim Carrey, hindi niya alam kung saan manggagaling or kung paano siya magkakaroon ng $1 million. Basta sinulat niya lang sa cheque and the universe will do its work for you guys, okay? So subukan nyo guys, walang mawawala. Pwedeng totoong cheque kung meron kayong mga checking account guys, pwede nyo isulat doon, o kaya naman kahit drawing lang, no? Kuha kayo ng bond paper, mag-drawing kayo ng sample na cheque, o kaya naman print, no? Mag-print kayo ng blank check guys, kung may printer kayo or magpa-print kayo, whatever. And then try nyo guys, isulat nyo yung pangalan nyo and then yung amount na gusto nyong makuha, and then let the universe do the work for you mga kapigsi. Palagi ko itong nakalimutan gawin. Pero if meron na nakagawa sa inyo or meron nang gumawa sa inyo mga kapiksi, no? Comment down below guys, okay? Alright, so yan yung money manifesting technique para sa inyo Virgo. Tingnan natin yung ganap sa kaperahan nyo guys. Shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay represent ng King of Pens. Ito yung ating money energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo guys. And by the way, sa mga naghahanap guys, sa mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items na makikita kayo sa description box nitong video. Check nyo yung mga items doon, mga kapiksi. Pwede nyo rin i-check out kung gusto nyo guys. Okay? So, eto, this is both this is more on positive, mga kapiksi, no? Although meron tayo nakikitang negative energy dito, pero hindi masyado. Meron din itong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Earth signs, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, pwedeng may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. Itong nakikita nating negative emotions, ito yung negative emotions, mga kapiksi, no? Pero ito, I'm sensing na nagiging fuel, gasolina ito para mas lalo kayong ma-inspire, mga kapiksi, no? Kasi yung iba sa inyo guys, parang feeling ko yung iba sa inyo parang nalulungkot kayo right now sa status ng pamumuhay nyo, kasi parang naikukumpara nyo guys yung katayuan ng buhay nyo versus dun sa katayuan ng buhay ng ibang tao sa paligid nyo, like yung mga friends nyo siguro, or yung mga kabatch nyo, ganyan, or kapamilya, kamag-anak, ganyan. Hindi naman maiwasan, no, minsan na parang kapag nakikita natin sila, especially sa social media, di ba? Uso yung mga nagfe-flex, di ba? So, baka yung iba sa inyo, nakikita nyo, nagpo-post ng bahay, ng kotse, negosyo nila, blessings, yung mga kinakain, di ba? And yung iba sa inyo, parang feeling ko, parang nadidisappoint kayo somehow, kasi naiko-compare nyo yung sarili nyo sa kanila. Bakit sila ganito? Bakit ako ganito? Hindi, ganyan. So, don't ever compare yourself to them guys, kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng timeline, at saka yung nangyayari sa reality natin, depende yan sa atin, no? So yung mga achievements nila and accomplishments nila, dahil din yun sa kanila, sa effort nila, sa mindset nila, sa mga habits and patterns nila. Hindi nyo alam kung ano yung mga pinaghirapan nila para ma-achieve nila yon. So it's the same with you, mga kapiksi, no? For sure, naghihirap ka rin para maging successful ka, but probably pwedeng kulang pa yung effort mo, or yung mindset mo hindi naka-align dun sa goals mo or sa desires mo or yung patterns mo, di ba? So we never know, no, kung ano yung whole story. Pero iwasan nyo na ikumpara yung mga sarili nyo, no, sa ibang tao, para hindi kayo masyadong malungkot, guys, okay? And yung iba naman sa inyo guys, sa mga nagbabalak na mag-abroad or lumipad or mag-change, no, kasi yung iba sa inyo may change na mangyayari, guys. So, pwedeng lumipat kayo ng trabaho, pwedeng lumipat kayo ng ibang lugar, pwedeng lumipat ng ibang bansa, or lumipad ng ibang bansa, mga kapiksi. Parang makikipagsapalaran yung iba sa inyo, and yung iba sa inyo, nandun yung swerte nyo guys, no? Although hindi naman lahat, mga kapiksi, pero highlighted lang guys yung mga nasa movement, nasa paggalaw, parang magkakaroon kayo ng mga big changes, positive changes na pwede mag-contribute sa inyong growth and success. Sa mga kapiksi natin na may mga transportation business or mga travel business, mga kapiksi, nakikita rin natin dito na malaki din yung chance na magbago yung energy ninyo. So, let's say for example, baka may travel and tours business ka, o kaya naman meron kang transportation business, nagmamayari ka ng kumpanya ng bus, ganyan, o kaya Grab operator ka, ganyan, whatever, basta may kinalaman sa transportation tsaka business, tsaka travel, no? Nakikita natin na magkakaroon ng mga magaganda and positive changes para sa inyo, mga kapiksi. Yung iba guys, no, parang medyo sinasabihan din kayo na medyo mag-chill ng konti, mag-relax ng konti, kasi baka ma-compromise yung inyong kalusugan guys, no? Kasi yung iba sa inyo parang na-overwork na kayo. And wala namang masama na maging masipag tayo, di ba? Sa trabaho, gusto nga natin yan. Pero, kailangan meron din kayong
sapat na panahon para makapagpahinga. Kasi yung iba sa inyo guys, medyo nababurn out na, kakatrabaho, parang napapagod na, medyo exhausted na mga kapiksi. So baka magkasakit naman kayo ng sobra guys, kaya medyo alalayan nyo rin mga kapiksi. Okay? So, yun yung mga nakikita natin sa inyo. Ito guys, i-mind nyo na to mga positive energy na to, mga positive na changes, pagbabago. Especially guys, sa mga mag-a-abroad at saka sa mga mag-move, magta-travel, mga may travel na business or transportation na business, mga kapiksi. Excuse me. So, eto guys, this is still both negative and positive. Sa negative, mga kapiksi, maaari kayo magkaroon ng conflict with another person sa pera. Eto guys, pwedeng magkaroon kayo ng conflict kung meron kayong mga jowa, partner, or specific person. Lalo na kung shared yung resources nyo, parang yung nag-aambagan kayo sa mga gastos, ganyan, or kung magkasama kayo sa isang bahay, mga kapiksi, para nagkakaroon kayo ng conflict pagdating sa pera, no? Nagkakasilipan yung iba sa inyo. So, medyo nagkakaroon ng konting stress, guys. So, ito naman, syempre, nasa pag-uusap lang yan, mga kapiksi, no? Palagi kong sinasabi sa inyo, pag problema na lang sa pera, wag nyo nang idama yung relasyon nyo. Kasi minsan, nadadama yung relasyon dahil sa problema sa pera. So, hindi lang pera yung problema, pati yung relasyon nagkakaproblema. Nagets nyo ba? So, medyo ayusin nyo na lang guys yung pag-uusap nyo with your person para masettle nyo yung mga money problems nyo sa love and relationship, mga kapiksi. Okay? And ito naman guys, for some of you, no, parang magkakaroon dito ng teamwork, team collaboration, na pwedeng magdala sa inyo ng success. Mga referrals, pwede rin, mga kapiksi, no? Angel number 333, guys. I-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero dito, guys, parang nararamdaman natin, nagkakaroon ng tulay, no? Tulay, bridge, mga kapiksi. So, yung bridge na yun, parang si universe yung nagpapadala ng mga bridge of incidents para sa inyo, para ma-manifest nyo yung success, guys, pagdating sa kaperahan nyo, sa money status nyo, mga kapiksi, okay? So, let's say, for example, nasa social media ka, ginagamit the universe, yung mga followers mo, yung mga or other influencers kagaya mo para magkaroon ng collaboration and para sumakses kayo. Nagets nyo ba? Mga ganon, guys. So, or sa trabaho naman, parang yung mga kasamaan mo sa trabaho, nagiging ka-team mo, ganyan, parang nagkakaroon sila ng contribution para maging magaling kayo sa trabaho or mag-perform kayo ng maayos sa trabaho. So, mga ganon, mga kapiksi. Okay? So, make sure na alagaan nyo yung relationship nyo with other people. I-value nyo sila, mga kapiksi, na kagaya ng ginagawa natin dito sa ating channel. I value each and every one of you, mga kapiksi. Lahat ng comments nyo, binabasa ko. Kapag may time na mag-reply, nagre-reply ako. Pero lahat ng comments nyo, guys, binabasa ko. As in, every single day, mga kapiksi. Okay? So, yeah, i-mind nyo na tong mga success na to, tong tagumpay na to, tong collaboration na to, guys. At saka itong mga positive changes, i-mind nyo na yan. Tsaka itong mga movement na to, no? Yan, so, yeah, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.